May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sekreto gusto mong aminin? Halika't ating magsasama sa Mega Files. Dear DJ Main, ako po si Belinda ng Batangas City. Naglakas loob ako sumulat kahit pa nahihiya ako sa aking ikukwento. Kayo na po ang bahalang humusga sa aking karanasan. Narito ang aking confession, DJ Main. 2 buwan pa lamang simula nung nakipaghiwalay ako. Major breakup ang nangyari. Kaya talagang sariwa pa sa mga alaala ko. Kaya naman simula noon, nagpasya ko na hinding-hindi mo na ako hahanap ng lalaking magpapatibok ng puso ko. Natatakot na rin kasi akong masaktan ulit. Meron akong pinsan na babae. Itago na lang natin siya sa pangalang Emily. Sobrang close kami. Halos magkasabay rin kasi kaming lumaki. Maging sa magdalaga hanggang sa major breakup ko. Kasama ko si Emily. Kung minsan, mahilig din siyang magreto ng kung sino-sinong lalaki sa akin. Na minsan, naiinis ako dahil nga ayoko munang maghanap ng pag-ibig. Pero sinasabi naman niya sa akin para hindi na ako malungkot. Mas matanda ako sa kanya ng 1 taon. 28 years old ako samantalang siya ay 27. Siya yung pinsan na makukonsider ko na best friend ko na rin dahil sa mga pinagdadaanan naming pareho. Isang araw, nagpunta ako sa isang coffee shop para mag-apply ng trabaho. Habang hinihintay ko nga ang pagproseso ng pag-a-apply ko, nagplano muna akong umorder ng paborito kong kape. At dito ko nakasabay ang isang poging lalaki. Tawagin natin siyang Jed. Siya yung typical na lalaki na perfect pagdating sa itsura. Para siyang character sa isang Wattpad na binabasa ko. Matangkad, maputi, borta ang katawan. Ang bango, DJ Main. May tattoo rin siya sa may bandang leeg niya. At ewan ko ba, parang sobrang na-attract ako kapag tinitingnan siya. Habang nasa pila nga kami ay busy siyang nagsiselfone. Kaya hindi niya napapansin kung paano ko siya titigan. In fairness, DJ Main, gentleman siya. Dahil ako pa talaga ang pinauna niya sa pila. Saglit lang kami nagkatitigan ni Jed nung mga oras na iyon. At doon nakaramdam ako ng spark. Iba kasi yung titig niya. Medyo malagkit din talaga. Ayoko nga bigyan ng mali siya pero sobrang nakaka-attract. Nung natapos na akong umorder ng kape, bumalik na ako sa aking pwesto para hintayin ang resulta ng interview ko. Sakto punuan ang coffee shop ng mga oras na iyon. At napansin ko na parang walang makuhang table yung lalaking nakasabay kong umorder. Kaya naman nag-offer na akong mag-share. Nag-offer akong mag-share na kasama siya sa table ko. Kung saan ang waiting area ng mga nag-a-apply din ng trabaho. Noong tinanong nga ako kung sino yung kasama ko, sinabi ko na lang na kapatid ko siya kahit hindi naman talaga. At dito na nga nagsimulang magkaroon ng interaksyon sa pagitan namin ni Jed. Habang naghihintay pa rin ako na tawagin, pasimple akong nagbibisi-bisihan sa aking cellphone. Dahil kapag tinitingnan ko siya, medyo naiilang ako. Sobrang pogi niya. Tapos, ang mahal ni pa ng tinginan. Ayokong sabihin ang word na ito pero nakaka-turn on siya. Parang gusto ko nang tumagos sa loob ng polo shirt niya. At habang tumatakbo,
ang isip ko sa mga pantasyang malalaswa. Kaya naisipan ko nga magpapansin kay Jed. Hanggang sa nakaisip ako ng paraan kung paano ko siya haharutin. Pasimple akong kumuha ng ballpen sa aking bag at sinadya ko itong ihulog sa sahig. Alam ko kasing gentleman siya, kaya at alam ko rin na siya ang pupulot nito. At habang akma akong dadampot ng ballpen, siya na ang nauna. At dito ko sinimulang ibuka ang mga hita ko para mapansin niya ang mahiwaga kong hiyas sa pagitan nito. Halatang napasilip din siya sa palda ko dahil napansin ko na parang natigilan ng ilang segundo si Jed. Hinayaan ko lang siya na silipin ang pagitan ng mga hita ko. Pagkatapos, unti-unti siyang bumalik sa pagkakaupo. Napansin ko yung itsura ng mukha niya, DJ Maine. Nakangiti siya habang inaapot yung ballpen na nahulog ko. At doon, nagsimula ang kwentuhan na mapupunta sa maberdeng usapan. Habang lumalalim nga ang usapan ay napansin ko na parang nagpapapansin na siya sa akin. Doon tinanggal niya ang isang butones ng polo niya. At sapat para masulyapan ko ang malapandisal niyang dibdib. Hindi ko pinahalata na natuwa ako sa aking mga nakita. Pero alam kong napansin ni Jed ito at namumula ako. Doon naramdaman ko rin na nagmumoist na ang cake ko. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ako bibigay kaagad dahil hindi ko kayang masaktan ulit. Pero mahirap kasing tanggihan kapag ang pagkain na ang lumapit sa akin. Habang nagmumoist nga ang cake ko, patuloy lang din akong humahaba ang aming kwentuhan. At dahil nga maberde na rin ang aming usapan, game na game lang ako. Hanggang sa may sinabi siya sa akin. Belinda, thank you pero pwedeng magbanyo muna ako? Sandali lang, Jed. Sabay na rin ako. Habang nakapila nga kami sa CR ay nag-uusap pa rin kami. At noong oras na iyon, ako muna ang pinauna niya. Sa isip-isip ko nga noong mga oras na iyon ay napaka-gentleman niya talaga. Pagkatapos niyang umihi, napansin ko na parang nakabukas pa ang kanyang zipper. Imbes na sabihin ko sa kanya, hinayaan ko na lang. Para naman masilip ko yung ipon na gustong kumawala sa loob ng pantalon niya. At pagkatapos kong enjoyin ang view, dito ko sinabi sa kanya, Jed, alam mo bang kanina pa nakabukas yung zipper mo? Alam mo rin bang gumanti lang ako sa'yo? Dahil kanina, nakita ko rin nakabukay ang hita mo nung dinampot ko yung ballpen. At doon natawa ako sa sinabi niya hanggang sa nagkatingin ang kaming dalawa. Naramdaman ko na lang na uminit ang pakiramdam ko bigla. Sensya na dyan CR lang ulit ako hihilamos lang ako. Sige, samahan na kita sa loob. Hindi ko na siya sinagot ng mga oras na iyon, DJ Maine, dahil nararamdaman ko na kumakalat na yung init sa buong katawan ko. At yung kanina ay nagmumoist lang ang cake ko. Ngayon, parang nararamdaman kong nagtutubig na. Habang naghihilamos nga ako ay nagulat ako sa ginawa niya. Bigla niya akong hinatak sa loob ng toilet room. At doon bigla niya akong pinatuwad. Sobrang bilis na mga pangyayari, DJ Maine. Hanggang sa naramdaman ko na lang na wala na akong saplot. Grabe naman to, Belinda. Wala pa akong ginagawa. Basang-basa ka na. Hawak-hawak ko ng kanang kong kamay ang bibig ko para hindi marinig sa labas sa mga halinghing ko. Nang bigla kong naramdaman yung matigas,
init at maugat niyang ampalaya. Halos manghina nga ang tuhod ko sa nangyari, DJ Maine. Parang sasabog na rin ako sa sobrang init ng pakiramdam ko. Halos paulit-ulit ba naman kasi siyang naglalabas-pasok sa cupcake ko. Naramdaman ko na lang din na parang bumibilis ang tibok ng kanyang alaga. Sandali lang, Jed. Sandali lang, malapit na ako. Eto na ako. Belinda, iputok ko na ba sa loob? Sa loob mo, Belinda. Kasabay ng pagputok ang paglaglag ng cellphone niya sa sahig. Para akong nawala ng lakas sa nangyari at halos lumuwa ang mata ko sa aking nakita. Dahil may jowa pala siya, DJ Maine. At ang matindi pa, ang pinsan kong si Emily ang jowa niya. Sobrang hindi ako makapaniwala, kaya naman agad kong tinulak papalayo si Jed na talagang ikinagulat niya rin. At doon hindi na ako nagsalita. Nagbihis na lang ako at habang siya ay nagtatanong sa nangyayari, tsaka niya ako niyakap. Belinda, ayos ka lang ba? May problema ba? Bitawan mo ko, Jed! At doon umalis na ako. Sobrang diring-diri ako sa nangyari. Halos masuka ko yung kapeng ininom ko. Tapos habang naglalakad ako pabalik ng coffee shop, bigla akong nakareceive ng text galing sa kanila. Hindi raw ako tanggap sa trabaho. At doon talagang nadagdagan pa ang isipin ko. At hanggang ngayon kasi hindi pa rin niya alam na may nangyari sa amin ng jowa niyang si Jed. Feel ko pinagsakloban ako ng langit at lupa sa nangyari. Karma na yata to, DJ Maine. Pero hindi ko naman sadya. Hindi ko rin alam na jowa niya pala ang pinsan ko. Pakiramdam ko tuloy sobrang harot ko dahil sa nangyari. Dahil naisipan ko kagad na makipagbardagulan sa lalaking kakakilala ko pa lang. At sobrang sising-sisi ako ngayon. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa aking pinsan ang nangyari. Ayokong biguin siya. Ayoko rin na mawasak yung pinagsamahan namin ng dahil lang sa lalaki. Hindi ko na alam ang gagawin ko, DJ Maine. Kaya naman gusto kong humingi ng advice sa inyo. Ano po ba dapat yung gawin sa ganitong sitwasyon? Sobrang malaking dagok ito sa dignidad ko. Nawalan ng opportunity sa trabaho, nawalan ng dignidad. At mukhang mawawala pa yung kasangga ko sa buhay. Kaya sana mabigyan niyo ako ng payo kung paano ko haharapin yung kasalanang hindi ko naman inaasahan. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat from Belinda of Batangas City. Minsan saka lang natin nararamdaman ang bigat kapag tapos na ang lahat. Kapag wala nang mababalikan. Wala nang maibabalik. Kasi ang pagsisisi, dumarating yan hindi habang ginagawa mo ang mali, kundi pagkatapos, kapag malinaw na ang lahat. At kung may isang bagay, mang kaya nating gawin ngayon, yun ang matuto. Dahil ang pagkakamali, pwedeng patawarin, pero ang aral, dapat hindi na inuulit.